Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Siddhaswarupananda Paramamsaitanamane Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinod Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Bol. Dito pa rin po tayo sa ating pagtalakay sa ang relihiyon ay relasyon sa Diyos. Ang topic po natin ngayon ay may pamagat na ako at ang Ama ay iisa. Hindi ako ang Ama. Ito po ay isa sa napaka kilala o tanyag na pangusap ni Panginoong Jesus Kristo. Kung saan sinabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Sa interpretasyon ng iba, itong sinabi na ito ni Jesus Kristo na ako ang Ama ay iisa, ninterpret nila ito na sinasabi ni Jesus na siya yung Ama. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng tinuran o sinabi na ito ni Jesus Kristo. Ang laman ng mensahe na ito ni Jesus Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Ang mensahe na ito ay pagpapahayag kung ano ang katangian ng relasyon sa Diyos na siya nating natural na relasyon sa Diyos. Natural na kondisyon ng ating pagkatao. Ito pong mensahe na ito ay matatagpuan natin sa libro ni Juan sa 10 chapter. Nasa 30 verse. Kung tutuloy po ang pagbabasa sa sinabi na ito ni Jesus Kristo, mula po sa 31, ika-31 verse hanggang ika-42 verse. Makikita, maunawaan na yung mga nakikinig sa kanya na mga Pariseo ay nagkaroon ng maling pagpapakahulugan doon sa tinura na ito ni Jesus Kristo na ako at ang Ama ay iisa. Nagkamali sila ng interpretasyon na kailangang itama sila ni Jesus Kristo.
nagkamali sila ng interpretasyon na iniisip nila na ang pakahulugan dito ni Jesus Kristo ay sinasabi ni Jesus Kristo na siya yung Ama. At ang gagawin nga nila ay babatuhin nila si Jesus Kristo. So basahin po natin ang kadugtong ng tinura na ito ni Jesus Kristo. Okay? Babasahin ko po. Okay. So mula po sa Juan chapter 10 text 30 bababa hanggang 42. So unahin po natin, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. At sa 31 po, sa pang-31 verse, tinuloy po sa libro na ito, nang marinig ito ng mga Hudyo, muli silang dumampot ng mga bato para batuhin siya. Sa text 32 sabi, pero sinabi sa kanila ni Jesus, ipinakita ko sa inyo ang maraming mabubuting gawa na ipinapagawa sa akin ng Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit nyo ako babatuhin? Sumagot sila. Sa text 33 po, hindi ka namin babatuhin dahil sa mabubuti mong gawa, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat sinasabi mong ikaw ay Diyos, gayong tao ka lang. At sumagot si Jesus sa text 34, hindi ba't nakasulat sa kautusan na sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos? Sinabi ng Diyos, capital D, na kayo'y mga Diyos, small d. Diyos na sinabi ng Supreme Person in Diyos na kayo'y mga Diyos, maliliit na Diyos. Small letter D. Okay. Ito po ay, itong sinabi ng Jesus Kristo na to ay nakasulat. Okay, sa mga kasulatan, sa lumang katipan, at binabanggit niya yung nakasulat sa lumang tipan. Okay? Sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos. At sa text 35 po, sinabi po, tinuloy pa po niya, at hindi natin maaring baliwalain ang kasulatan. Kaya kung tinawag niyang Diyos, small letter D, ang mga binigyan niya ng mensahe niya, bakit niyo sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sinabi kong ako'y anak ng Diyos? So, tinawag ng Diyos, yung mga binigyan niya ng mensahe niya, yung mga kinatawan niya, na Diyos, small letter D. Okay po? Bakit niyo sinasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sinasabi kong ako'y anak ng Diyos. So, binibigyan po ng ni Jesus Kristo na hindi na sinasabing siya yung Supreme Father, capital D. Kundi sinasabi niyang siya ay Diyos, anak ng Diyos, small letter D. Dahil siya po ay kinatawan ng Diyos, binigyan po siya ng mensahe ng Diyos, binigyan siya ng gawain ng Diyos na ipahayag yung mensahe ng Diyos. So, sinasabi dito na siya ay Diyos, kinatawan ng Diyos, or dahil siya ay gumaganap sa mensahe ng Diyos, pinaglilingkuran niya yung kagustuhan ng Diyos. So, tuloy po natin. Sa text, patuloy pa rin po sa text 36. Pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Ulitin ko po pinili ako ng Ama at sinugo niya rito sa mundo. Ang linaw-linaw po niyan.
At sa pagpapatuloy po sa text 37, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ipinapagawa ng aking Ama, kahit ayaw niyong maniwala sa akin, paniwalaan niyo ang mga ginawa ko upang maunawaan niyo na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa aking Ama. So text 39 po, tinangka na naman nilang dakpin si Jesus pero nakatakas siya. Bumalik si Jesus sa kabila ng ilog ng Jordan sa lugar na pinagbautismuhan noon ni Juan. Nanatili siya roon at maraming tao ang pumunta sa kanya. Sinabi nila, wala ngang ginawang himala si Juan, pero totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. Sinasabi po nila rito na si Juan Bautista po yon. Bago po dumating si Jesus, nauna na si Juan Bautista sa kanya. At si Juan Bautista nga po ang nagbautismo kay Jesus Cristo. At sinasabi ni Juan Bautista na ito nga pong si Jesus Cristo ay mas higit pa sa kanya. Dahil ang taong ito ay isinugo ng Diyos para magturo ng mensahe ng Diyos. At sa huli pong verse 42, ito po nakasaad. At marami sa mga naroon ang sumampalataya kay Jesus. So dito po sa binasa po ko na ito na mula sa text 30 hanggang text 42 sa ikasampung chapter sa libro ni Juan na disipulo ni Jesus. Napakaklaro na sinasabi ni Jesus Cristo na hindi siya ang Diyos Ama. Siya ay gumagawa ng ipinapagawa sa kanan ng Diyos Ama. At siya ay maaari nating tawagin, dapat tawagin na Diyos. Pero small letter D. Dahil po siya ay Diyos na nagsisilbi sa kataas-taasang Diyos Ama. So, sino man po na gumaganap sa kagustuhan ng Diyos Ama ay tawagin po natin. Dapat po nating tawagin na Diyos na tagapagsilbi. Small letter D po yung Diyos. Okay po. So, Diyos po sila na kinatawan ng Diyos, tagapagsilbi ng Diyos, lubos na nagmamahal sa Diyos, pure devotee ng Diyos, kinatawan ng Diyos. So bagamat sila po ay magkaiba na individual, andiyan po yung Diyos Ama, andiyan mo po yung Diyos na tagapagsilbi o Diyos Anak. Magkaiba pong individual, pero iisa po sila. Dahil po, iisa po ang kanilang kagustuhan. Iisa po ang kanilang hindi gusto. Isa po ang kanilang hangarin, ang
pakalat ng espiritual na pag-ibig. Hangarin po nila na tayo po ay tunay na lumigaya sa pamamagitan ng pagdaranas o pagdanas ng espiritual na pag-ibig. So kailangan po natin sanang maunawaan na bagamat iba-iba pong individual, hindi lamang po isang individual, maraming individual, subalit kung iisa po sila ng kanilang kagustuhan, sila po ay iisa, united po. Meron tinatawag na oneness. Oneness in love, oneness in will, oneness in message, one in heart, sa heart, sa puso. Okay. So, bagamat si Jesus Kristo at sino pa mga lubusang nagmamahal sa Diyos, mga pure devotee ng Diyos. Bagamat hindi siya o hindi sila yung Supreme Father, kataas-taasang Diyos Ama. Pero dahil sa lubusan nilang isunuko ang kanilang puso, buhay, ang buo nilang pagkatao sa Diyos, ay isa siyang individual o isa silang bawat isa individual pero parang hindi sila individual. Meron pong gano'ng kalagayan kasi wala silang sariling kagustuhan. Simultaneously an individual at the same time without individuality. In a sense, dahil po yung buo nilang pagkatao ay umaayon sa kagustuhan ng Diyos. Simultaneously one and yet distinct. Iisa pero magkaiba. Meron pong gano'n. Iisa, in essence, puro po spiritual. Spiritual po yung kabuuan ng Diyos, spiritual po yung kabuuan ng lahat ng buhay na nilalang. Isa po. Ganun din po, iisa rin po sa will, sa desires, sa pag-ibig, pero nananatiling individual. Kahit po dito sa practical na, sa buhay natin dito sa mundo, sa practical na buhay natin dito sa mundo, halimbawa po yung mag-asawa, dalawa pong individual, pero pag sila po ay magkasundo, para po silang iisa. Di ba? Magkaisa po sila. Ganun din po, magkaibigan, di ba? Kaibang individual, pero dahil isa yung hangarin, yung kagustuhan, masasabi natin na sila ay iisa. Bonded, united. Hindi lang po dalawa, maaaring pong marami. Pero pag pare-pareho po yung hangarin, di ba? Nagkakasundo, ay sila po ay united, bonded, di ba? In union. Solid. Let's say po naman
Sa ano po, sa construction. Merong graba, merong, semento, merong buhangin, 'di ba? May iba't iba pang materyal na sangkap. Pero po, 'pag sila po'y pinaghalo-halo, sa tulong po ng sangkap nung semento, eh, ano po sila, mabubuo sila as, ah, solid na bagay, 'di ba? So, yung pong grabas, semento at ano, graba, buhangin, kung minsan may masama pa diyan na bakal, o kaya minsan may maligaw pa diyan na kaunting, piraso ng kung ano-ano. Yun po 'pag sinamahan sila magdidikit po sa kanila yung semento. Merong gano'ng ano, ah, bonding, element, po yung semento. So, gano'n din po tayo, lahat po tayo ay, anak ng Diyos. Dami-dami po natin. Puwede po tayong maging isa, okey? At ang magpapaisa po sa atin ay yung sangkap ng, espirituwal na pag-ibig, yung elemento yung diwa ng espirituwal na pag-ibig, 'di ba? So, ayan po si Hesus Kristo, sa kanyang pong mensahe, sa kanyang buhay, kakikitaan natin ang pagkataon ni Hesus Kristo na solid yung pagiging, isa niya sa Diyos Ama. Kasi po dahil sa espirituwal na pag-ibig. Yun po yung relasyon niya sa Panginoong Diyos Ama. So, kaya po sila ay iisa. So, never na never, kahit kailan hindi nagbitaw ng, pangusap si Hesus Kristo na sinabi niya, okey, nilaglag niya yung salita na, "Ako ang Ama." Kung siya yung Ama, sasabihin niya, "Ako ang Ama." Pero hindi niya kailanman sinabi yun. At ito nga ang binitawan niyang matamis na salita, "Ako at ang Ama." Dalawa, 'di ba? Ako at ang Ama, dalawa sila ay iisa. Ito yung relasyon niya sa Diyos. At yun yung relasyon din na ibig niyang iparating sa atin. Na sana tayo ay muling malagay sa gano'ng, napaka-espirituwal na kondisyon. Siya po nating natural na kondisyon espirituwal. Yun po yung relasyon natin sa Diyos na tinalikuran natin, eh. At heto po siya, pinadala sa atin ng Diyos, 'di ba? Isinugo ng Diyos, ibinigay ang buhay sa pagganap sa layunin ng Diyos na ito na mensahe para sa atin. Ma-pick up sana natin, ma-capture sana natin, makuha sana natin yung mensahe na ito ni Hesus Kristo. Matamis po ang buhay na 'yan. Masaya po 'yan. Nektar po 'yan. Yang natural na ating espirituwal na kondisyon. Meron po tayong nami-miss. Meron po tayong, napakasayang buhay
na hindi natin nalalasap dahil po ang ating pong kamalayan ay hindi nakatuon sa ating spiritual na buhay, sa ating spiritual na pagkatao, sa ating spiritual na relasyon sa Diyos. Kundi ang ating atensyon, ating kamalayan ay nakatuon sa iba't ibang napakaraming bagay na walang kinalaman sa Diyos, sa spiritual na ating buhay. So, ito po yung mensahe ng lahat ng pure devotee ng Diyos, lahat ng tinatawan ng Diyos, lahat ng tunay na spiritual master. Maging kaisa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig, spiritual na pag-ibig sa Diyos. Yun po yung mensahe. Ito po yung mensahe. Ngayon ang tanong, paano natin mararating muli yung ganong kondisyon? Andiyan na yung mensahe. Paano? Paano? Yun ang dapat nating itanong. Paano ko makamit yan muli? Ang sagot po dyan ay ang mensahe po ng Panginoong mismo, kataas-taasang Panginoong mismo, kataas-taasang mismong Panginoong Diyos na bumaba rito bilang si Lord Chaitanya. Lord Chaitanya. Lord Krishna Chaitanya. At ang mensahe niya, eto, lagi niyong awitin, lagi niyong pakinggan, lagi niyong ituon ang inyong kamalayan sa mga banal na pangalan ng Diyos. Lagi niyong idikit ang inyong kamalayan, ang inyong pagkatao, ang inyong puso, ang inyong isip sa mga banal na pangalan ng Diyos. Ang Diyos, sabi po ni Panginoong Lord Chaitanya, ang Diyos, ang mismong Panginoong Diyos, si Jehovah, si Allah, si Yahweh, si Krishna, ang kataas-taasang Panginoong Diyos na may maraming pangalan, iba't ibang pangalan, ay walang pinagkaiba sa kanyang mga banal na pangalan. Ang Diyos ay bumaba rito sa atin bilang kanyang mga banal na pangalan. So kung gusto po natin na makapiling ng Diyos, makasama yung Diyos, narito po siya, available po siya sa kanyang mga banal na pangalan. At sinasabi pa po na yung pag-ibig sa Diyos, yung hinahanap-hanap natin na magpapaligaya sa atin, pag-ibig sa Diyos, ay nasa loob din, nakakarga din sa kanyang mga banal na pangalan. So, ang hinahanap nating nektar, yung pag-ibig sa Diyos, ay nasa banal na pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay matamis. Matamis po. Napakatamis. Spiritual na tamis. Dahil lamang po tayo ay nalulukuban ng impluwensya ng material. Kaya po kapag pinakinggan natin yung banal na pangalan ng Diyos o sinabit natin yung banal na pangalan ng Diyos, ay hindi natin agad malasap kasi po ay dahil nga po sa impluwensya ng material. Pero matamis po yan. Napakatamis. Unlimited po yung tamis niyan. Gaya po ng may sakit sa atay, yung jaundice. Ang gamot po ng may sakit sa atay, yung jaundice, ay kumain ng matamis. Kamukha po ng honey. O na yung natawag na sagata. Panutya. Panutya. Pag kinain po niya yun, dahil sabi ng doktor sa kanya, yan ang gamot mo, kumain ng matamis. Pag kinain po niya, mapait. Pero, yan ang gamot mo, kumain ka ng matamis.
Pagka ng ilang paggawa mo niyan, pagkain mo niyan, 'pag gumagaling-galing ka na, ay malalasap mo matamis yan. So, tuloy mo lang yan kahit mapait sa umpisa, pero matamis yan, may sakit ka lang, eh. Abnormal yung panlasa mo, eh, okey? May sakit. So, matamis yung panutya, yung honey, pero sa kanya mapait. Gano'n din po, dahil po may sakit, eh, gano'n din po yung mga banal na pangalan ng Diyos. Saksakan po yan ng tamis. Pero dahil po tayo ay may sakit na kontaminasyon ng materyal, ay hindi po natin nalalasap yung tamis, yung nektar ng pag-ibig sa Diyos na nakalagay do'n, nakakarga do'n sa mga banal na pangalan ng Diyos. Hindi po natin malasap yung tamis ng Diyos. Yung napakatamis na katauhan ng Diyos, na punong-puno ng pag-ibig. So, lagi po natin itong gawin, ang pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. At yun nga po yung ginagawa natin bago tayo magsimula ng ating talakayan at sa pagtatapos ng ating talakayan. So, gawin po natin ito ngayon. Okay? Tuloy po natin yung paggawa ng pamamaraan na ito ngayon. Para po sa makamit natin yung grasya ng Diyos na muli nating makaisa yung Diyos gaya po ng pagiging isa ni Panginoong Jesucristo sa Diyos. Salamat po. Hanggang pong sa susunod. Haribol ni Tigor, haribol, 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 haribol ni Tigor, haribol. haribol ni Tigor, haribol, haribol ni Kapit kayo. Tigor, haribol. Haribol ni Tigor, haribol, haribol ni Tigor, haribol. Haribol ni Tigor, Haribol. haribol, haribol ni Tigor, haribol. Haribol ni Tigor, 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 haribol, haribol ni Tigor, haribol.
Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol. Haribol Nitai Gor, Nitai Gor, Haribol, Haribol Nitai Gor,
Go pala. Maraming pong salamat at maraming haribol sa inyo lahat. Haribol.